Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources binangga ng China Coast Guard vessel. Paghahanap kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy, puspusan. 3 patay, 48 sugatan sa banggaan sa Misamis Oriental. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang vessel ng China Coast Guard o CCG ang bumangga sa vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Sa nakuhang video, makikita na tumama ang CCG ship 21551 sa BRP Datu Sanday ng BIFAR. Nangyari ang collision 10 nautical miles mula Escoda Shoal. Sa isa pang video, makikitang binobombahan ng CCG ship 4102 ng water cannon ang BRP Datu Sanday. Malakas ang paniniwala ng Philippine National Police o PNP na nasa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound ang leader nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, di umano'y nagtatago si Kibuloy sa isang underground facility sa loob ng naturang compound. Samantala, nanawagan din si PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na maawa sa kanyang taga-suporta sa gitna ng ongoing search sa religious leader sa loob ng kanyang 30-hectare property sa Davao City. Ayon kay Fajardo, dapat ibigay na ni Kibuloy ang hinihingi ng korte. Dagdag ng spokesperson, bibigyan naman siya ng pagkakataon na sagutin ang mga reklamong isinampa sa kanya. Sa gitna ng search and arrest operation ng PNP, nagdagsaan ng libo-libong taga-suporta ni Kibuloy sa KOJC compound para pigilan ang pulisya na hulihin ang pastor. 3 individual habang 48 ang sugatan nang magsalpukan ng isang passenger bus at refrigerated wing van sa highway sa Naawan, Misamis Oriental. Kinilala ng Naawan Police Station ang mga namatay na sina Jasper Haim at Anthony Reyes, habang hindi pa napangalanan ang ikatlong lalaking biktima. Base sa investigasyon ng pulisya, papuntang Iligan City ang bus nang biglang may naghagis ng bato sa sasakyan. Nagresulta ito sa paglipat ng bus ng lane at pagbangga sa truck. Nahulog din ang bus sa mababaw na bangin sa gilid ng highway. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.